Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ito po ang ating first video sa bagong taon kasi alam nyo naman po ay medyo na busy tayo dun sa National Championships na i-video ko rin after po nito. Kasi ito, matagal ko na po itong balak gawan ng video, yung pagpasok ni Alireza Firouzja sa Candidates Tournament. So unfortunately, ang nangyari po, mission accomplished si Firouzja kasi sumali siya sa isang open tournament na ang kalaban niya ay puro mababa ang rating. And dito titignan natin yung isang game niya against Grandmaster Gata Kamsky. Ito na yung pinakamalakas dun sa tournament na sinalihan niya. And tingnan po natin ano nangyari sa laban nila and ano po ang nangyari dun sa rating progress ni Firouzja, kung paano niya na-overtaken si Super Grandmaster Wesley So. Ayan, so ito nag-start with E4. Ayan, so E4, C5, Knight F3, Knight C6, and then pagka Bishop B5, E6, capture, capture, and then D3. So actually ito po mainline lamang ng Sicilian Rosolimo. Ayan, so Knight E7, and then pagka Queen E2, dito blunder kagad yung ginawa ni Gata Kamsky. Ano ho? Ang best move according to the engine and base po sa linya ng mga openings book natin is Queen C7. Ganito dapat. Depensa kang pa ganyan para kontrolado yung E5 square. Yan po ang best line. Kaso ang ginawa dito ni Kamsky, nag Knight G6. Ayan. So pang Knight G6, ito question mark kagad ang bigay ng engine kasi may malakas na H4. So H4, under fire kagad yung Knight, no, with the idea of H5, tapos aatras na naman yan. So ngayon na persa, mag H5, and ito po pwedeng maging weakness yan mamaya. And makikita nyo po sa laro, yan po tinarget din naman ni Firouzja. So nag E5, and then F6, Knight BD2, and then D6. So pagka D6, para makikita natin, almost losing na po kagad si Kamsky right out of the opening. So parang hindi nga ako maniwalang na itong isang legendary player malulusing kagad out of the opening. So pagkakain, Queen D6, Bishop D6 pala, Knight C4, Bishop E7, and then pagka Bishop E3, E5, Knight FD2, Bishop G4, F3, and Bishop E6. Dito makikita nyo, ang taas na kagad nung lamang ng puti kasi basag-basag na po yung pawn, no? Puro basag na yung pawn, tapos yung mga knight naka-outpost na. And pagkatira ng Queen F2, itong pawn sa C5 hindi na po madepensahan. So parang opening disaster ang nangyari dito kay Kamsky. So pagka F5, kinain lang yung pawn. Pagka capture, bumawi sa gilid, G3, Bishop G5. So nabawi man yung pawn, napasok naman with Knight D6 check yung king ng itim, naiwan po sa center. Ayan, so ibalik natin anong mangyayari kapag binalik with the Bishop E7. Ang gagawin ng white, kakaslingan lang po. So pagka-castling, Rook E1, threat sa E5, talagang babaksak yung mga pyesa ng itim dito, and yung king ng black stuck sa gitna kasi hindi siya makapag-castling. Ito po may weakness sa H5. So ayan, pagkatapos ng opening, almost losing kagad si Kamsky dito. So pagka Bishop G5, Knight D6 check, King D7, castling queenside. O syempre, kitang-kita naman yan yung king, may stuck na po sa gitna. And of course, pagka na-stuck sa gitna yung king, madali na po yung aatakihin. So Queen A5, A3, Rook AB8, and ito na inaatake na ni Firouzja with F4,
EF4, and inatras muna. Pagka-capture, D takes C4, open yung rook papuntang king. Almost game over na kagad. So king C8, GF4, knight F4, king B1, rook D8, and knight B3. Under fire ang queen dito. So queen C7, rook takes D8, queen takes D8, bishop A7. Talagang mamatihin na lang yung king ng black. So nag rook B3, capture, queen D3 check, king A2. So kung nakikita nyo, pataas ng pataas. So yung engine bar natin, knight E2, and then pagka queen G2, double attack. Inabot na rin yung king ng black. Ayan. So nag knight C1, capture, capture, and then pagka queen takes C6, king D8, queen E6, threatening checkmate with bishop B6 and ho. So queen D7, queen G8, and ito na ang final blunder, king C7, queen B8, checkmate si Gata Kamsky. Ayan. Of course dito nag-resign na siya pagka king C6 kasi mate doon sa queen B6. So actually ito po base dun sa nababasa ko sa mga comments, ang sabi, si Alireza Firouzja, si Kamsky at may isa pa pong grandmaster, sabay-sabay silang sumali dito sa 15th Rouen Open Tournament. Actually, base po sa na-research ko, sarado na daw ang registration, biglang binuksan para makapasok itong mga tatlong grandmasters, si Firouzja and yung dalawa niyang grandmaster na kasamahan, para medyo mataas-taas yung rating na pwede niya makuha. So hindi ko alam kung talagang magkasama ba sila o nakataon lang na sabay talaga sila sumali, no? Kasi medyo kakaiba eh. Sarado na yung registration, biglang binuksan, tapos sabay pasok yung tatlong GM na sila rin naman ang magkakalaban kasi wala na pong malalakas na sumali dito sa Rouen Open. Actually, kung makikita nyo po, kung i-research nyo, si Firouzja may nakalabang 1600, may nakalaban siyang 1800. Of course, pinagtatatalon niya, no? Kumukuha rin siya ng mga maliliit na rating doon, mga 0.8, +1, tapos dito kay Kamsky, +3. Eventually, na-overtaken niya si Wesley So, si Grandmaster Wesley So, with the final rating of 2759. So, umabot siyang 2759. And si Wesley 2757 lamang. So kung makikita nyo po pala, no, si Firouzja 2763 nitong tournament na ito, pero yan po kasi bumaba yan sa Sinquefield Cup na pagtatatalo siya nila, alam ko tumalo sa kanya sila Caruana, na kaya naubos po yung rating. So kahit nanalo siya dito sa tournament, bumaba lang siya ng konti, na overtake niya pa rin si Wesley. So ayan, unfortunately, ang nakapasok sa candidates tournament si Alireza Firouzja. Wala tayong aabangan na Grandmaster Wesley So sa candidates kasi hindi naglaro si Wesley sa mga open tournament. Ayan. So parang nabasa ko po dun sa post ni Kamachas, talagang hindi na naglalaro si Wesley. Ayaw niya mag-farm ng mga maliliit ang rating. Kasi pwede ka mag-farming dyan eh. Yung kakalabanin mo, yung maliliit lang yung rating. Kasi kahit pa paano, meron niyang +1 or +2. Kung makikita nyo, 2 points lang po ang nilamang ni Firouzja. Kung manalo lang si Wesley ng 2, magtatay na ulit sila. Kung manalo siya 3, overtake ulit sana. Kaso hindi na siya naglaro eh. Kaya, ayan, ang nangyari. Medyo kalungkutan kay Wesley. Hindi siya nakapasok sa candidates tournament. Also, of course, si Firouzja, maganda rin naman yung ginawa niya. Talagang pinilit niya po na makapasok, no? Gumawa siya ng sarili niyang tournament nung hindi effective, nung hindi a-approve ng FIDE. Sumali siya sa open tournament kahit puro mabababa ang rating ng kasali. Ngayon, mission accomplished siya. So ayan, medyo kalungkutan tayo. Ayan po ang update sa candidates tournament ni Wesley. And ang next na i-update natin yung Philippine National Championship. Abangan nyo po yan.
Naka second place ako dyan, nakachamba tayo. So abangan po natin sa ating next videos. Ayan. So dito na po tayo magtatapos. Kung na-enjoy nyo po itong video na ito, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.